undescribable and sobrang amazing yung pagkilos na ginawa ni Lord. He orchestrated everything dun sa naganap na International YAM Congress. And sobrang nakaka-bless. Yung isa sa nagrema sa akin na sinabi ni Pastor Bobot is, God gave you the dream. And those dream or those visions na pinagkatiwala niya sa'yo is kailangang i-keep mo yon. Kasi ikaw yung magiging accountable doon. And sa mga moment na nagkakaroon tayo ng fear to fulfill yung pagkasakatuparan ng dream na yon, huwag tayong magkaroon ng fear. Instead, mas laliman natin yung faith. Kasi it's a God's vision or it's a God's dream na binigay sa'yo. So, just surrender everything and si God din yung magpupulfill nung dream na pinagkatiwala niya sa'yo. So, nakaka-challenge yung mga member ng JIL Hong Kong. Andun yung passion talaga nila in those lost souls, and sobrang mabe-bless ka, hindi lang dun sa moment ng praise and worship, kundi dun sa entire spirit and kung paano nila kami in-accommodate and kung paano nila kami winelcome and in-assist dun sa last activity na evangelism. So, praying and hoping and very excited to take part na dalhin kung ano man yung mga bagay-bagay na natutunan sa Hong Kong, sa JIL Singapore. And indeed, God has a great purpose and we do believe na magiging makatotohanan or magiging successful lahat ng mga nilatag niya in our hearts, in our mind, and in our souls. So, to God be the glory sa lahat ng ginawa niya, and very excited sa mga susunod pa niyang gagawin in JIL Singapore, particularly sa YAM. To God be the glory. Experience ko sa 2-day conference sa Hong Kong, natouch ako ng Holy Spirit, na feel ko renewal of mind, soul, and karoon ako ng passion na mag-grow pa sa ministry, especially sa music. Saka first time kong mag-evangelism sa ibang tao. Nagagalak ako kasi naramdaman ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko na may nabago sa akin. At alam kong may gagawin pa ang Panginoon sa buhay ko. At sa career ko din, alam kong may purpose si Lord, ba't ako naging nurse, makakatouch ako ng mga pasyente ko, at alam kong sasama ang Holy Spirit sa buhay ko. Meron pa siyang gagawin sa aking greater things, at sabi nga, the best is yet to come. At lagi kong tatandaan na sabi nga doon sa conference na mas renew your passion to God, and not to let the fire be lost. Magpatuloy lang sa Panginoon, at God bless Singapore. Una-una, I'm so blessed na nakarating ako dito sa YAM convention. And then isa sa tumatak sa puso ko talaga is the Word of God itself. Kasi sa akin, nung una akong nakakilala, I took yung Word ni God, word na magbibigay ng kagaanan sa loob ko. Pero more than that, parang nang makarating ako rito, nalaman ko na mas may magagawa pala ako more than looking for the Word of God na para sa akin lang. Na pwede ko pala siyang ibahagi, yung salita ng Diyos, para makapagbigay din ng liwanag sa buhay ng ibang tao.
Actually, yung salitaan mismo ng tao is makapangyarihan eh. Kahit saan mong gamitin na aspeto, sisira siya o bubuo ng bagay. Paano pa kaya kung gagamitin natin is yung word ni God? So, ayun, napakasarap lang sa pakiramdam na binigyan ako ng lesson ni Lord para to take charge na bukod sa akin, I can get another soul to make part and get another soul. So ang naging challenge sa akin, yun nga, I use the word of God to parang sandata to get another soul, para maipasa yung fire na nabuo sa akin, and then para maibigay din, para maikalat yung holiness talaga na gustong iparating ni Lord sa bawat tao. So yun, to God be the glory. Pastor Jerome quoted, Elijahs must recognize and release this generation to their calling to be catalyst. And yun yung word na nagrema sa akin, yung word na catalyst, which means something that causes an important event to happen. And sabi ko, Lord, wow, you want me to be a catalyst, you want to use me to cause that event, that very important event for you to happen. And ano ba yung important event na yun? Yun yung naging challenge sa akin ni Lord. And for me, yung important para sa Panginoon, yung pinaka-importante para sa Panginoon is the salvation of the humanity and the marketplace redemption. Yung talagang hindi lang kapwa mo Pilipino, pero lahat ng lahi ma-save through you. Sa pamamagitan natin as a catalyst. And indeed, parang sinasabi sa akin ni Lord na, anak, you have a mission and live it out talaga. So, mission, I'm possible. Marami akong natutunan na bagay. Isa na yung pinakamahalaga na naalala ko is yung we can be financially and spiritually wealthy at the same time. Habang bata tayo, kailangan mag-invest tayo. Investment sa mga ipon, sa mga investments. Pero, wag nating kakalimutan na dapat ang number one priority natin is isipin natin na nilagay tayo ni Lord sa workplace natin, hindi lang para magkaroon ng maraming pera. Of course, that's one of the reason. Pero, i-take natin yung opportunity na yon na ma-influence yung mga tao sa paligid natin spiritually, na malaman nila na Jesus Christ is our Lord and Savior. Ang challenge para sa akin ay to live out the mission vision ng church natin is to really reach out to other race, nationality. Dahil hindi lang, katulad nga ng sinabi ng speaker, hindi lang Pilipino lahat yung dapat ma-save. Kailangan, katulad ulit ng sinabi nila, kailangan i-take natin yung opportunity na kalat-kalat tayo. Talagang purposely nilagay tayo ni Lord kung nasan tayo para i-share yung gospel sa kanila. Regardless of race, nationality, beliefs, kayang-kaya natin yun. Basta, have faith, and pwede nating aralin kung may hirap man, kung feeling natin imposible. Pero with God, nothing is impossible. God challenged me when He say, Pearl, you are my ambassador. You are my ambassador. You are the ambassador of Christ. Indeed, it is a challenging word for me. And God spoke to me in Genesis chapter 3 that His blood covering in the very first place is with Adam and Eve. So why afraid? Why afraid? My blood is with you.
The DNA is with you, Pearl. Nakaka-challenge ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa Congress. Hindi ko expect na pupunta ako. Hindi ko expect, but all is all by faith. But God say to me, Pearl, you are the apple of God's eye. And indeed, as declaration in myself, I am what my Bible says I am. I have what my Bible says I have. I can do what my Bible says I can do. I am the ambassador of Christ. As a challenge, pray with action. Starting today, I am. I will do my very best to God. I will do my very best to God. Na talagang inimpress ng Lord sa heart ko. Yung sinabi ni pastor na mapabago or dati ka ng Kristiyano, you have a mission. And that mission is to go and make disciples. Sabi sa preaching, we are sinners saved by the grace of God. And we are servant called by the Master. We are called by God to evangelize, to share the word to other people. Yung challenge sa akin na binigay ng Lord, yung tignan yung bawat tao, bawat kabataan, bawat boss, bawat ka-empleyado sa isang company. Tignan sila as souls na nangangailangan ng Panginoon. Ito yung word na iniwan sa akin. We are debtor. May utang tayo sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala sa Lord. At ang utang natin bilang Kristiyano is yung utang na dapat i-share natin yung good news. And it is that Jesus loves them and Jesus died for them. At gusto ng Lord na ang bawat isa ay lumapit sa Kanya. Yung sinabi ni pastor na ang Panginoon walang pinipili kahit sino ka pa, kahit ano pang estado ng pamumuhay mo, hindi niya tinitignan yon, hindi niya ginagawang excuse yon para bigyan siya ng kapurihan. Ang Panginoon, binigay niya ang lahat, binigay niya ang nag-iisa niyang anak para sa atin ang makasalanan. Pero ang gusto lang ng Panginoon yung ibigay natin yung glory sa Kanya. Tapos sobrang nakaka-bless kasi yung first time na mag-evangelize kami, hindi sa Singapore, hindi sa Pinas, kundi dito pa sa Hong Kong. So sobrang nakaka-bless kasi akalain mo yung hindi mo pa nagagawa sa buong buhay mo. Pero pag nandiyan na si Lord, kaya mong gawin lahat kahit wala kang idea. Yung pag nandiyan ka na sa sitwasyon, siya na yung gagabay sa iyo at saka siya na yung mangunguna sa iyo. Tapos nung nag-evangelize kami, ayun, sobrang nakaka-bless kasi yung feeling na gusto mong i-share yung salita ng Panginoon na hindi ka lang dapat mag-stop dun sa kung nasan ka, kundi dapat mag-grow ka pa na yung araw-araw na pamumuhay mo, dapat ilaan mo sa Panginoon. Yung hindi kung nasan ka ngayon, kontento ka na doon, ganun. Dapat araw-araw nabubuhay tayo para papurihan si Lord na ibigay natin, i-share natin yung salita niya para yung mga kapatid natin ay ma-bless din at makilala din talaga kung yung kabutihan ni Lord para sa panaginawa ni Lord para sa atin. Napakadakilan nung experience na naranasan namin dito sa 7th anniversary ng YAM. Tunay nga na yung hindi aksidente kung bakit kami naririto, hindi yung aksidente kung bakit kami yung napili na pumunta rito dahil napakadakila nung ginawa ng Panginoon. Yung nagrema sa akin na salita is yung compassion. Yung compassion mo bilang isang Christ ambassador. Sabi nga ni pastor na hindi lang natatapos dito sa 4 na sulok ng church na to, sa congregation na to, yung ano yung tumanim, kung ano yung natutunan natin. Dahil
magkaroon tayo ng compassion na sa labas ng church, doon yung makikita mo na maraming kaluluwang nawawala. Na magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng compassion na ibahagi kung ano yung mga natutunan natin dito sa conference na ito ng 7th anniversary ng YAM. Yun yung challenge sa bawat isa na sa kagaya nga ng sinabi dun sa Isaiah 6:8. God said, "Whom I shall send," sabi niyang ganon. Tayo ba ay para din kagaya ni Isaiah na sasabihin natin, "Here am I, send me." Yun yung challenge sa bawat YAM, sa CYN, na tumugon tayo dun sa tanong ng Panginoon na sino ang isusugo ko. Sabihin natin, tayo mismo yung magsabi na, "Here I am, Lord, send me." Dahil maraming kaluluwa na nasa labas ng church na nangangailangan nung makarinig ng salita, ng maranasan din nila kung ano yung nararanasan natin. Yung the best talaga nun na experience talaga dun is yung hindi lang yung conference, kundi yung the best na na-experience ko is yung in-apply ko kung ano yung natutunan ko nung day 1 nung sa conference. Yung lumabas ka, humayo ka, na mayroon kang nakilala, na nasyaran, na nakinig sa'yo dahil meron siyang uhaw. Nauuhaw siya dun sa salita ng Panginoon, yung mga magandang balita, magandang pangako ng Panginoon. Na sasabihin niya na, "Salamat dahil narito ka." Dahil ipinaalala mo muli, ano ba yun, yung ma-restore muli yung mga nanghihina o yung mga napapagod na kailangan nila ng pag-asa. Sa buhay ko, challenge yun sa akin dahil sabi ko nga, nung nandun kami sa conference, "Lord, gamitin mo yung natitirang buhay ko na sundin at magawa yung nais mo sa buhay ko." Ang bawat isa, ako'y umaapila talaga na bawat isa, hindi lang yung mga nasa workers or leaders yung merong kakayanan. Dahil bawat Kristiyano ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon na humayo. Sabi niya dun sa Isaiah 41:10, di ba? Huwag tayong matakot dahil siya ang Diyos na tutulong sa atin. Huwag tayong madismaya kung ano nangyayari sa mundo. Magkaroon tayo ng compassion na umabot sa mga taong, mga kaluluwang nawawala sa labas.